dear beloved, Boss Mike, Cervera. MILF! Sumapi na rin, sumama na rin, at talaga naman sumuporta na rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! Front, Ayan mga kababayan ha, ayan na, MILF, ano nangyari? Moro National Liberation Front, suportado ang bagong Pilipinas na naglalayong Mga kababayan, ayan na! pagkakaisa at pagbabago sa bansa. Ano? Ang pagsisimula ng totoong kapayapaan sa Mindanao ay Ayan na mga kababayan, ang totoong pagsisimula ng kapayapaan sa Mindanao ay makakamit lang natin ngayong panahon ni Pangulong Bongbong. Nagkaroon ng presidenteng taga Mindanao pero lalong nagkaroon ng kaguluhan doon. Tandaan nyo yan, magkaiba yun. Ngayon, merong katahimikan, kapayapaan at pagkakasundo. Pero nung panahon ni Digong, puro gera doon. Nagkaroon pa nga ng martial law para tumino. Yung pala mga kababayan, para lang para mamonopolya kung ano man yung mga katarantaduang ginagawa nila. Yun po yung katotohanan dyan. Tuloy. makakaya ng abutin dahil sa pagkakaisa ng administrasyon ngayon at ng MNLF sa bagong Pilipinas. MNLF. Oo, mga kababayan. MNLF. Diba? Akala ko MNLF. Magkasama dati. Tapos naghiwalay sila. Ganun talaga. Di ba? Parang si Atty. Claire at si Libaya. Di ba? Yun eh. Tuloy. Mayroon tayong bagong Pilipinas. Pilipinas, may hustisya sa lahat. So, Pilipinas, may hustisya sa lahat. Sabing ganon. Ano pa? ngayon, nakikita po natin sa bisyo ng Pangulo natin at sa Ngayon, nakikita natin ang serbisyo ng Pangulo natin. Oo. Sabi ng isang membro ng MNLF. gobyerno ngayon is bagong Pilipinas. Yan ang nag-react sa puso ng mga karamihan ng mga MNLF. Ito na ang pinaglaban natin na walang discrimination. Correct, mga kababayan. Yun na raw yung pinaglalaban nila na wala ng discrimination. Muslim, Kristiyano o ano pa man. Relihiyon, meron kayong pinaniniwalaan. Sa panahon ni Pangulong Bongbong, nakamit natin yan. Sa kanila galing mismo yan, hindi sa bunganga natin. Na mga kababayan, nakamit na nila ang totoong kapayapaan sa Mindanao. Grabe, malupit talaga. Idol, Pangulong Bongbong. Kaya love na love kita eh. Sa totoo lang, love na love kita. I love you 3 times a day. Gusto kong marinig si Libayan magsabi sa akin nun eh. Sabihin ni Libayan, Mike Cervera, I love you 3 times a day din. Talay! We want a nation strong, solid. Nagkakaisa po tayo. Correct, kaya magugulo lang naman si Digong. Di po ba? Ang magugulo lang si Digong. Oo. Ito si Serious Protector Tonto. Lang niya. Bakit hindi ba pwede? Masama ba yon? Nahintayin ko na sabihin ni Libayan sa akin? Mike Cervera, I love you 3 times a day. Ito na. Patunay lang ito na ang pagsuporta ng MNLF sa bagong Pilipinas ay isang totoong pagkakaisa na wala Correct, mga kababayan. Sobra! Oo, talagang eto na yung pagkakaisa, mga kababayan, na hinahangad na matagal na. Pero marami pa rin mga kababayan, hindi natutuwa. Parang si Libayan. Di ba, Hindi ka natutuwa dyan? Di ba? Hindi natutuwa, mga kababayan. Basta grupo ni Digong, tandaan nyo yan. Gagawa pa nga ng mga peking balita yan. Sasabihin nila ang mga MILF, MNLF, ay galit kay Pangulong Bongbong Marcos yan.
Diba? Ang daming naglabasang ganyan. Pero ang ending pala, abay natuwa pala sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Tuwan-tuwa sila mga kababayan. Di ba? Oh, ilan na ba tayo, Boss Mike? May mga nag-ano na ba? Baka naman wala. Naku, mga kababayan. Hoy, thank you naman sa ating subscriber. 11,000 na tayo. Malapit na nating maabutan yung mga aso. Yung mga aso, mga kababayan. Ha? Habulin ko yung mga subscriber ng mga yan. Ha? Ano pa ngayon, di ba? Kasi ganito yung mga kababayan, kung inyo maalala, nung panahon talaga ni Digong, puro patayan dyan sa Mindanao. Gera dito, gera doon. Di ba? Ambush dito, ambush doon. Kaya nagdeklara ng martial law. Bakit? Hindi niya makontrol yung alin, yung mga grupo. O ayan, tignan ninyo yung mga maute, anong ginawa nila? Ha? Sinakop nila yung Marawi. Ano nangyari mga kababayan? Pinasabog pati mga pati mga moske ng mga Muslim nating mga kababayan. Pinasabog nila mga building. Ha? Ninakaw yung mga mga nakatagong mga kayamanan, ari-arian ng mga tao diyan. Kita nyo? Grabe, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo Oo. Talagang hindi makakalimutan ng mga kapwa ng mga kapatid nating Muslim. Hindi makakalimutan. Bakit? Ang daming namatay ho dun eh. Ang daming nanakawan. Ang daming naubos ang kabuhayan. Yung mga building, mga negosyo, mga trabaho, mga bahay, mga pag-ayupan, mga pananim. Talagang naapektuhan, mga kababayan ko. Sa kailan yan? Sa panahon ni Digong. Yung po ang katotohanan dyan. Diba? Ito pa. Ang may iwan at lahat ay pantay-pantay. Bagong Pilipinas ay Pilipinas para sa atin. Kita nyo, bagong Pilipinas ay Pilipinas para sa atin mga kapatid kong Muslim. Opo, ha? Mga kapatid kong Kristiyano, manalig tayo kay Pangulong Bongbong. Hindi po tayo ililigaw niyan, dadalin tayo sa rurok ng tagumpay. Tandaan nyo yan. Oo. Di ba, no? Moro National. Mga kababayan, malupit! So, eto na mga kababayan. Alam nyo naman nung panahon ni Digong, ganito, Ganyan, mga kababayan, Tapos nagsisigawan yung mga vlogger nilang mga bastos ang bunganga, yung mga palamura, yung mga kung ano-anong lumalabas pa sa mga bunganga. Di ba? Pero eto, mga kababayan, natandaan nyo ba ito? Yung teacher, mga kababayan, na basher ni Digong. Tignan nyo naman kung paano nila pinahiya. Tapos sila, pinapatawag lang sa Tricom, abay nagwawala. Kung ano-ano na sinasabi nila. Paninikil daw sa kalayaan nilang magsalita at magpahayag. Pero etong teacher na basher ni Digong, abay hinuli ito. Hinuli, mga kababayan. Problema na inaarap ng ating bansa ay nagdagdag pa ako. Ito po ay aking pinagtititian. Kita nyo, kawawa, no? Kawawa, yung teacher, mga kababayan. Grabe yung ginawa dyan, Talagang pinahiya. Oo, pinahiya, mga kababayan. Kita nyo. Ganyan ho, ng panahon ni Digong. Our beloved Boss Mike Cervera.